Jesus. Thank you, Lord Jesus. Okay, so magandang gabi sa atin. Mga kapatid, malilayaw ti Apo. Salamat sa Diyos. At tayo ay may kalakasan. May pag-iingat ng Panginoon at may gabay ng Diyos. Okay, so purihin ang Panginoon. Pagbati sa inyong lahat sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. At nawa mabuti ang kaligayan nating lahat. Kung hindi man ay magkaroon tayo ng pag-asa sa Panginoon dahil sa Diyos ay laging mayroong magandang mangyayari. Amen. Praise God. So sa hindi pagtatagal ay dumulog tayo sa Panginoon, sa panalangin. Inihiling ko ang mga kapatid na samahan ako sa panalangin, lalong-lalo na ang mga kapatid natin dyan sa UPCIFF. Ang bendisyon at pagpapala ng Diyos ay sumating lahat. Let us pray, mga kapatid. Lumapit tayo sa Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba, mabuti at tapat na Panginoon namin, Amang Banal, Panginoong Jesucristo. Muli kaming ipapakumbaba sa iyo na kami po ay nabubuhay sa iyong biyaya, kagandahang loob. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Lord God, sa pag-iingat at proteksyon, maraming salamat, Lord. Patuloy ka nawang gumawa sa aming buhay sapagkat ikaw pong aming inaasahan lagi na, Panginoong Diyos, na magbibigay ng direksyon sa buhay namin ito. Kay Lord God, malugod ka nawa sa gabing ito na kami po muli ay mag-aaral, makikinig, magbibigay ng pahalaga sa iyong mga salita, Panginoon. Na sa aming pag-aaral, Panginoong Diyos, ay samahan mo kami. Dalangin ko po ang makalangit mong karunungan at kaunawaan, ang Espiritu na siyang magbibigay ng kaliwanagan sa amin, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu ay sumaamin, lukuban mo kami, Panginoong Diyos, ng kagalakan, kapayapaan, Lord God, at may sagawa namin ang aming pag-aaral, Panginoong Diyos, na ikaw po ang siyang maluwalhati, Panginoon. Lord, I plead your blood, cover us all, Lord, upang hindi maghari ang anumang distraction, kundi maghari ang kalooban mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang bawat pakinig, katagpuin mo po ang bawat isa, Panginoong Diyos, lalong-lalo na, Panginoon, sa aming spiritual na pamumuhay, Lord. Mangusap ka at mapagpala nawa ang bawat isa.
Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Lord God, umaasa kami sa tagumpay at inaangkin namin ang tagumpay na nagmumula sa iyo. We give you all the glory, we give you all the praise, Lord. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan mo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, praise God. Purihin ang Panginoon. Tayo'y magkakasama muli sa ating Tuesday Mana, mga kapatid. Ngayong November 21, 2023. Okay, so sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, ng ating series, Trial of Our Faith. Pang-siyam na, mga kapatid. No? Pang-siyam na ngayon. Salamat sa Panginoon. At sa susunod na Tuesday, magkita-kita tayo ulit. Okay. Trial of Our Faith. Dahil noong wala pa tayo sa pananampalataya, meron din tayong nasasabi na testings and trials. Okay? Kaya ngayon lalong-lalo na tayo ay mayroong pananampalataya, may karapatan ng Diyos na ito po ay subukin. Okay? Unang-una, gusto rin subukin niya ng mga non-believers. Okay? Merong mga skeptics, hindi naniniwala sa atin. Sometimes they need to know if our faith is really true. Okay? They want to prove it. Okay? Lalo na yung kaaway, mga kapatid. Ang diablo na against sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid. Tinitignan din nila yan. So lalong-lalo na po ang ating Panginoong Diyos dahil the Lord is pleased by our faith. Ang Panginoong Diyos natin ay napapaluguran sa pananampalatay. Kaya nga, He needs to know kung totoo talaga yung faith natin dahil sometimes iba yung faith ng tao eh. Iba ang pananampalataya. Naniniwala ako, Pastor, magkakaroon ako ng sasakyan. Ganun yung faith ng iba eh. Naniniwala ako, mag-graduate yung anak ko. Actually, yung mga hindi nagsisimba, yung mga walang Panginoong Diyos sa buhay nila, na-achieve din nila yan eh. Okay, pero merong mas malalim na gustong makita ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, sabi ni Lord, when the Son of Man comes, pag sa kanyang pagbabalik, can He find faith? Sa kanyang pagbabalik, may masusumpungan ba siyang pananampalataya? Kaya sa gabing ito, titiyak ko na ito po'y makakatulong sa atin upang hindi tayo mabigla at hindi na natin iisipin na hindi na siguro ako mahal ng Panginoon. Siguro hindi talaga ako tinawag ng Panginoon. So, ma-avoid na natin yung mga ganyang kaisipan, mga kapatid, dahil sadyang mayroong pagsusubok, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. So, ang teksto natin ay nandun pa rin sa aklat na para sa mga mananampalataya. Okay? Mayroong mga bersikulo na para talaga sa mga tinubos na ng Panginoon, napatawad na at naglilingkod na sa Kanya. At ito po ay isa, mga kapatid, sa mga aklat. In 1 Peter chapter 1, verse 3 to 7. So this is for the apostolic believers, yung mga naglilingkod na sa Panginoon, mga kapatid. Okay, so blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Merong naghihintay sa atin. Kaya wag tayong wag nating sagadin yung enjoyment natin dito sa mundo, mga kapatid. Bagkus,
merong reward doon na naghihintay sa atin. Okay? Kaya wag nating sabihin na okay na dito sa blessings pertaining dito sa sanglibutan, mga kapatid. Meron doon yung totoong mamanahin natin. Incorruptible and undefiled, and that fades not away, reserved in heaven for you. Okay? Brothers and sisters, there is a something reserved sa mga naglilingkod sa Panginoon. Kaya masarap maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Okay? Kaya nalulungkot ako at naiinis pag nakikita kong maraming nakasimangot sa simbahan Mga kapatid, can you imagine this, mga kapatid? There is a reserved inheritance in heaven, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. Okay? Hindi ito tukso this meant to be trials. Manifold trials. Sa napakaraming pagsubok. That the trial of your faith. So dito natin nakuha yung subject natin. Okay? Trial of our faith. Sabi ni Pedro that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth. Kaya hindi pwedeng hindi subukin ng Diyos Hindi pwede. Dahil ito ay mas mahalaga sa mga hiyas, sa mga mamahaling mga bagay. Though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Okay, purihin ang Panginoon. Kaya, mga kapatid, huwag tayong masyak. Okay, mga bago, may nakita ko dyan, mga bagong baptize natin, kasama natin. Huwag kayong masyak pag meron kayong hindi maintindiang nangyari sa buhay ninyo. Ito ang tanongin ninyo, marahil sinusubok lang ako ng Panginoon. At dito sa Santa Cruz, lahat kayo ng mga anak ng Santa Cruz, kasama na kayo dyan sa UPCIFF. Mayroon akong ugali na pag mayroong pagsubok, may problema, may paparating na pagpapala. Ayan. Huwag mo sabihin na, katapusan ko na. May problema, may pagsubok, katapusan na yata ng mundo. Hindi ganon, okay? So, may pananampalataya tayo, mga kapatid. Amen. Sinusubok lang tayo marahil ng Panginoon. Dahil hindi kalooban ng Diyos, sa introduction natin, na tayo ay maghirap. Tinubos niya nga tayo sa lusak ng kasalanan, kapahamakan Tapos dudurugin lang tayo ng Panginoon. Mga kapatid, hindi niya kalooban na tayo ay maging kawawa. Hindi kalooban ng Diyos na tayo po ay lalong masira, mga kapatid. Kung hindi, kalooban niya at kapurihan niya na tayo po ay magkaroon ng maayos na buhay. Salamat sa Panginoon. At alam ko sa lahat ng mga totoong naglingkod sa Panginoon, marami akong alam na magulong buhay nila. Okay? Si Gabi, isa na rin yan. Pati ako, mga kapatid, na nung naglingkod sa Panginoon, nagkaroon ng direksyon. Okay? Kaya ang Biblia, ang salita ng Diyos ay totoo. Dahil kung hindi totoo ito, wala sanang epekto Okay, mga kapatid, totoo talaga ito, mga kapatid. At yan ay patunay, simula pa noon sa mga tao noon sa Biblia, na mahirap ang buhay, kawawa sila, ngunit nung sila ay naglingkod sa Panginoon, nagkaroon ng magandang direksyon ang kanilang mga buhay. At kung yung Diyos na yun ay pinaglilingkuran nila at pinaglilingkuran natin, ay tiyak kung may pag-asa tayong lahat, mga kapatid, sa Panginoon. Purihin ang Panginoong Diyos. Kaya dito sa ating pag-aaral, ay pilit kong ipinapaunawa, mga kapatid, na maiwasan natin ditong maging judgmental na kung meron tayong mga kapatiran na dadanas ng mga adverse circumstance, okay? Despondencies, mga talagang hindi ka nais-nais. Okay? Hindi natin pwedeng isipin na ito ay
pinaparusahan sila. Huwag nating isipin, siguro ang dami ng kasalanan yan. Mga ganun. Iwasan natin mga kapatid dahil kahit na tayo ay lumalakad ng maayos, mamaya sa pag-aaral natin makikita ninyo na meron talaga tayong kakaharapin na hindi natin gustong mangyari. Okay? Wala naman sa atin dito na nangangarap ng masamang mangyari sa buhay natin, di ba? Kaya ang iniisip natin, magagandang bagay. Kaya pag dumating tayo sa mga part na yon, minsan nagugulat tayo, hindi natin alam yung gagawin natin. Ngunit salamat sa Panginoon, tayo po ay natuturuan na sadyang merong Panginoon na talagang nariyan para sa atin. Salamat sa Panginoong Diyos. Okay? So napag-usapan na natin sila Abraham, si Joseph, si Moses, ang bayan ng Israel, si Job, mga kapatid, at si Gideon, okay, na ang gusto talaga ng Panginoon ay maluwalhati siya. Kaya ayaw niya na aasa tayo sa lakas natin. Ayan, yan. Yan ang challenge ko sa inyo dyan, sa UPCAFF. Huwag tayong mag-goal ng maliliit lang na kayang gawin ng tao. Dahil pag nagawa niyo yun, may tsapweran niyo ang Diyos eh. Okay, so ang goal natin lagi na ay mga bagay na pag nangyari, hindi mo iisipin na dahil sa'yo. Okay, kaya ayaw ko mag-goal ng mga bagay na maliliit lang na kaya ko dahil magagawa natin yun eh. At may tsapweran ang Panginoon doon. Okay, kaya ang gusto ng Panginoon, sabi niya, gusto niya, siya yung maluwalhati eh. Dahil sasabihin ninyo, kaya ninyo eh. Kaya nakita natin yung nangyari sa panahon nila Gideon, mga kapatid. Nagamit ko rin nga ito nung Sunday, na ang Panginoon ay kahit kunting bilang lang, walang imposible sa Panginoon. Dahil nakatali ang Panginoon sa kanyang pangako. Okay, tandaan niyo yan. Ang pangako ng Diyos ay talagang gagawin niya yan, mga kapatid. Kaya ginawa niya yon ay sa konting bilang nila Gideon, mga kapatid. At nakita rin natin doon na yun ay patunay na mayroon talaga sa buhay natin na hindi magamit din ng Diyos. Kaya gusto niyang maalis. Kaya nga out of 32,000, 300 lang yung natira. Okay? So meron doon sa 32,000 na hindi kailangan ng Diyos. Ngunit meron din doon sa 32,000 na kailangan ng Panginoon. Kaya minsan sa buhay natin, yun yung masakit. Okay, pag dumadaan tayo sa pagsubok, masakit yun dahil nasanay na tayo sa buhay natin, sa ugali natin. Minsan pag tinatanggal ng Panginoon yun, medyo masakit. No? Ikaw kaya si Gideon, may tao kang 32,000, makikipaglaban kayo sa, sabi ng Bible, sa bilang ng parang mga buhangin at parang mga tipaklong ang bilang nila. Ibig sabihin nun ay multitude. Okay? Hindi mabilang, ibig sabihin. Yun ang, pag ginamit yun, hindi ma-describe ang bilang, mga kapatid. Bawasan. No? So yung confidence mo kaya, kumusta na? Kaya salamat sa Panginoon, yun din na encouragement sa atin, mga kapatid, na huwag natin tingnan ang bilang. Okay? Kung kasama natin ang Panginoon, mga kapatid, laging mayroong magandang mangyayari. Praise God. So, hindi ginawa ng Panginoon yung mga tagumpay sa Biblia para lang, mga kapatid, may maikwento. Kung hindi, yun ang reference natin, how the Lord moves and how the Lord, mga kapatid, na siyang nangako na magtutupad sa kanyang pangako. Kaya purihin ng Panginoon, meron tayong ganyan na Diyos na pinaglilingkuran. Ano na kayang oras? Okay, so 9:00 na. Dito na tayo sa ating pag-aaralan ngayong gabi. Meron tayong Bible reading, mga kapatid. At I enjoy reading the Bible. Dahil kung hindi nyo maintindihan yung pagtuturo ko, at least we read the Bible na. Okay. Ang karakter o tauhan na ating pag-usapan ngayong gabi ay walang iba kung hindi si Daniel. Ayan. Si Daniel.
At ang babasahin natin ay dito sa chapter 6. Daniel chapter 6. Dahil sa pagsubok ni Daniel, ay makikita natin yung kanyang allegiance, yung kanyang devotion or loyalty. Mga kapatid, pag sinabing allegiance, pwedeng devotion or loyalty sa tao, mga kapatid, sa grupo, or any cause. Kaya yun din ay kailangan nating makita dahil pag hindi tayo makakita ng mga ganito, klaseng allegiance sa Panginoon, matatakot ka mag-try eh. Gusto ko na talagang isuko yung buhay ko sa Panginoon, pero wala pa ako nakikitang ganon. So mga kapatid, meron sa Biblia, okay, na siyang pinaka-halimbawa po natin. Okay, at sisimulan na natin mga kapatid. Dito sa Daniel, chapter number 6. Okay? So, magba-Bible reading tayo, tapos mag-interject lang ako, no? Mag-interject lang ako dahil kailangan ko ring i-elaborate ng mga ilang verses, mga kapatid. So, Daniel, chapter 6, verse 1, It pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom. Ito po ay sinakop po kasi ang bayan ng Panginoon at ang ilan sa kanila ay kinuha, tinraining, mga kapatid. At sa panahon na ito, ang hari ay si Darius, mga kapatid. And over these 3 presidents, of whom Daniel was first. So dito nagtalaga, mga kapatid, si King Darius ng 120 princes, tapos dinivide niya yan sa 3 presidente. Okay? Na isa doon ay si Daniel. Okay? That first whom Daniel was first, that the princes might give accounts unto them. So yung 120 princesses ay magre-report dito sa 3. At ang pangulo sa 3 ay si Daniel. Okay, so mga kapatid, nag-serve si Daniel, mga kapatid, under the leadership of King Darius that time. Okay? And the king should have no damage. Kung ano man, para hindi naisipin ng hari, na na-delegate na niya. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes. Imagine niyo yun, mga kapatid, Sa lahat ng namumuno doon, si Daniel ang pinaka-pangulo nila. Because an excellent spirit was in him. Hindi siya excellent. Okay? Hindi siya excellent. Merong espiritu sa kanya. Ayan, kaya yun ang kailangan natin. No? Excellent spirit was in him. And the king thought to set him over the whole realm. Then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom. Siguro, napaisip itong mga itong mga kasama niya dahil si Daniel ay Hudyo. Pero napaboran siya na siya yung mamumuno. Kaya ang tinrabaho nitong mga leaders na kasama niya, mga kapatid, ay ito. Humahanap sila ng pagkakataon. They're looking, mga kapatid, for an occasion against Daniel concerning the kingdom. So naghahanap sila ng mali ni Daniel, mga kapatid. Doon pa lang mali na sila eh. Okay? Pero tingnan ninyo dahil si Daniel ay naglilingkod sa Panginoon,
Tingnan natin mga kapatid. But they could find none occasion nor fault. Wala silang mahanap na mali, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Kaya kayo dyan sa UPCFF, makaka-relate kayo dito dahil lahat kayo dyan nagtatrabaho eh. Okay, namamasukan tayo o meron tayong boss, okay? May mga kasama tayo sa trabaho at nawa ay matulungan tayo ng ating pag-aaral. So wala silang makita, mga kapatid, na dahilan, kamalian, o mga labag na gagawin ni Daniel doon sa kaharian. May mga taong ganyan, naghahantay sila ng kamali mo, mga kapatid. Ang daming ganyan. Kaya kahit may maganda kang nagagawa, hindi nila na-appreciate. Alam nyo kung bakit? Kasi ang inaabangan nila, magkamali kayo. Maraming ganyan. Ang dami mong ginagawang magaganda, hindi na-appreciate. Alam niyo kung bakit? Ba't nila i-appreciate? Kasi nga, ang inaabangan nila yung kamali ninyo eh. Pero maglingkod lang tayo sa Panginoon, mga kapatid. Okay? Nasaan na tayo? So, wala silang makita. For as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Sa kanyang katapatan sa Panginoon, nadadala niya rin yan sa kanyang paglilingkod sa kanilang lugar. Kaya wala silang makitang kamali niya. Sa ibang, nung binasa ko ito mga kapatid sa ibang commentary, kasi siya yung may control eh. Okay? May usapin dito tungkol sa finances mga kapatid eh. Na-touch yung finances according to the according to the commentary. Okay? Doon sa isang commentary na nabasa ko. Ay, siyempre, hindi sila makapagluko-luko dahil may takot si Daniel sa Diyos eh. Bawal ang korupsyon, hindi sila mga kapatid. At ganyan nawa tayo mga naglilingkod sa Panginoon mga kapatid. Okay? Para tularan tayo. Kaya kung tayo po ay nabiyayaan ng posisyon sa church, ay sikapin natin na gumawa tayo ng tutularan, mga kapatid. Amen. Purihin ng Panginoon. Then said these men, nung wala silang mahanap na mali, nag-aabang sila eh. Okay? Inaabangan kanilang magkamali, alam mo ba yon? Pero sa tulong ng Panginoon, mga kapatid, hindi niya papabayaan ng kanyang mga anak. Okay? So, nung wala silang mahanap, then these men, sabi nila, we shall not find any occasion against this Daniel, except, ito na mga kapatid, gumawa sila ng paraan, except we find it against him concerning the law of his God. Ayan na mga kapatid. Dito na tayo papasok bilang mananampalataya. Kaya nga hindi nila kayo mahanapan ng kamali ngayon. Ang sisitahin nila yung paraan ng paglilingkod mo sa Diyos. Okay? Ito na. Tuloy na natin mga kapatid. Then these presidents and princes, mga prinsipe ito hindi prinsesa, mga prinsipe. Okay? These presidents and princes assembled together to the king. Ayan. So lahat sila, yung 120 princes at yung dalawang presidents, dahil yung isa doon ay si Daniel. Okay, na mas ahead sa kanila. Lumapit na doon sa hari. Kay King Darius and said unto him, King Darius, live forever. All the presidents of the kingdom and governors and princes and counselors and the captains have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions.
So tingnan ninyo ito. Gumawa sila ng majority number nila, mga kapatid, against Daniel. Kaya huwag kang malungkot pag pinagkakaisahan ka nila, mga kapatid. Basta kasama mo ang Panginoon. Parang nararamdaman niyo na sa trabaho yan, ano? Okay? Totoo po ito. Pinagkaisahan nila si Daniel na hindi dapat gawing batas. Ayan, kaya yung mga tao, pag gusto ka talagang i-down, kahit hindi batas, mga kapatid, gagamitin na nila eh. Just to pull you down, mga kapatid. May batas naman. Pero gagamitan ka nila ng sarili nilang batas dahil hindi ka nila mahanapan ng butas just to pull you down. Okay? Na isang buwan, ayan, sabihin na lang natin isang buwan, para nagkakaintindihan tayo. Na walang tatawag sa Diyos, walang tatawag sa ganito, mga bagay, maliban lang sa iyo, Hari. At kung sino man ang masumpungan, dahil alam nila, mga kapatid, na ang mananampalatayang kagaya ni Daniel, ha? Dahil kasi hindi naman lahat kagaya ni Daniel Huwag kayong masaktan, ha? Ang kagaya ni Daniel, mga kapatid, ay nananalangin sa Diyos ng 3 beses isang araw. Noon, bago pa ako noon, kaya nang ginagaya ko, mga kapatid, si Daniel. Okay? Pagkagising, tanghali, at saka alas 12 ng gabi. Ayan. Ganun ang ngayon, hindi ko na masyado napapractice yung 3 na gano'n. A minimum of 1 hour yun, mga kapatid. Bawat isa. So minimum, ibig sabihin, masigit pa. 1 oras. Kasi nakita ko kay Daniel yun, mga kapatid. At nakita ko kung paano siya iningatan ng Panginoon. Kaya ngayon, makikita nyo rin kung gaano kahalaga ng panalangin. Kaya nga dito sa Santa Cruz, sabi ko pag hindi kayo nananalangin ng 1 oras sa isang araw, huwag nyo sabihin membro kayo dito, ha. Kailangan prayerful tayo. Yung totoong prayer, ha. Kaya dito sa kapilya, may nagpipray dito, pumupunta dito araw-araw. Tapos may prayer meeting bukas, prayer meeting. Mga kapatid. Dahil hindi natin kaya pag wala tayong panalangin. Mamaya, malalaman ninyo, mga kapatid, anong oras na ba? Tatapusin na ba natin? Mayroon pa, mahaba pa. So now, O King, establish the decree and sign the writing that it be not changed according to the law of Medes and Persians, which altereth not. So hindi pwedeng baliin, Medo and Persia ang nag-rule that time. Wherefore King Darius signed the writing and the decree. Ito na, mga kapatid. Na-amend na. Okay? Napirmahan na. Okay? Na-ratify na pala, mga kapatid. Ginawa ng kaukulang batas. And now when Daniel knew that the writing was signed, kung ngayon, mga kapatid, yung na-impose na yung batas na hindi pwedeng tatawag sa Diyos. Tingnan ninyong ginawa ni Daniel, mga kapatid. At pinirma ng hari. Okay? He went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Hindi pa rin niya binago yung nakasanayan niya, mga kapatid. Kaya kayong mga binata, mga dalaga, sabihin ko sa inyo, sipagan yung manalangin dahil pag nagkaanak na kayo, itong maliit kong mga kapatid, nagpupuyat yan. Grabe magpuyat yung mga anak ko. Kaya hindi ko na nasusunod yung alas 12 ng gabi. Napanalangin. Grabe ang mga yan. Parang mga anak yata ni Batman niya. Ayaw matulog ng gabi. So nung nalaman niya na bawal,
lalo niyang ginawa. Okay, kailangan magkaroon tayo ng ganyan. Yun ang mensahe ng Sunday. With all the goodness of God, consequently, stand firm. Alam niyo kung ba't mabuti ang Diyos sa atin? Simple lang. Para matuto tayong tumayo kasama ng Panginoon. At yung ginagawa ni Daniel noon, kahit pinagbabawal, ay tinayuan niya. Okay? Kung kailan pinagbawal, lalo niyang tinayuan. Hindi niya dinelay. Sige, 3 beses ang araw ko na nalangin, gagawin ko na lang isa. At sisimplihan ko na lang at itatago ko na lang. Okay? So hindi. Nung mismong narinig niya na bawal, nagkaroon na siya ng schedule kaagad ng pananalangin. So prayerful si Daniel, at yun nga yung sinasabi ko, yung allegiance niya sa Panginoon, yung devotion niya, yung commitment niya sa Panginoon ay talagang kakaiba, mga kapatid. Okay? And this man assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. So sa madalit sabi, by the rule of these people who are fault-finding people, mga kapatid, Daniel was guilty. So sa batas na ginawa nila, ikaw ay guilty, Daniel. Okay? At mayroong karampatang parusa. So then they came near and spake before the king concerning the king's decree, as thou not sign a decree that every man, ayan mga kapatid, yung batas na walang tatawag sa Diyos, sa loob ng 30 days, mga kapatid, I cannot imagine. Kaya nga dito sa Pilipinas, walang bawal-bawal, tapos hindi natin sinasamantala ang luxury of freedom and democracy. Paano pa mamaya pag mayroon ng batas, mga kapatid? Halimbawa, sinakop tayo, halimbawa lang. Katulad yan, mga kapatid. Kaya nung napunta ako dyan sa inyo, hindi ko na lang sabihin dito, baka hulihin ako. Na-fulfill yung feeling ko dahil dito, pwede tayong maging matapang mangaral. Okay? Sa lugar na bawal, at least sabi ko, Panginoon, naipakita ko sa iyo. Binabawalan nga ako nung nangaral ako dyan, di ba? Sabi nung isa ibaba ko daw yung mic ko, nung Thanksgiving ninyo dyan. Hindi, mga kapatid, nung nararamdaman ko yung presensya ng Panginoon, yun pa ba ang panahon na matakot ako, mga kapatid? Nandoon siya kasama nararamdaman ko siya mga kapatid. Kaya nga, sabi ko, parang sabi ko, meron akong pakiramdam na satisfy na ako na dito kasi pwede kang maging matapang ka dito dahil pwede Okay? Kaya sana samantalahin natin. Kilala yung mga kapatid natin dyan nanonood sa kabilang dako. Ayan. Bawal sabihin, baka puntahan nila kayo dyan. Nagsusumikap. Kaya ako'y natutuwa ako sa inyo dyan. Yung PCFF. At araw-araw kasama ko kayo sa panalangin. Dahil nandiyan kayo sa lugar na bawal, ngunit nagagawa niyo magtipon, mga kapatid. Kayo ay talagang pagpapala. Challenge kayo. Kaya magpatuloy kayo. Okay, hanggang sa pag-uwi niyo sa Pilipinas. Okay? Na darating yung time. Hihingiin. Nasusubukin ng ating pananampalataya kung yung practice natin noong pwede ay ganun pa rin kahit bawal. O kahabagan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Dahil ang nangyari ay napilitan yung hari na parusahan si Daniel. Ang ganda nga nung statement nung hari. Sa verse 16, laktawan na natin. Baka may inaantok na Okay? Then the king commanded
and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Ito ay sa yungib ng mga leon, mga kapatid. Okay sana kung ang paghuhulugan sa iyo, yungib ng mga Hello Kitty, tuwang-tuwa siguro yung mga, dyan, sila Agnes, sila, sila Dali, hindi ko na kaisa-isa eh. Pag doon kayo paparusahan, sa yungib ng mga Hello Kitty, medyo okay lang, makadel mo, mayakap mo. Leon, mga kapatid eh. Okay, Leon. Ang hari ng kagubatan. Pero tingnan niyo yung hari dahil kilala si Daniel eh. Kaya dapat, hindi lang tayo ang nakakakilala sa atin na mananampalataya. Dapat kahit hindi mananampalataya, kilala tayong mananampalataya. Please lang. Dahil kung tayo lang ang nakakakilala na mananampalataya tayo at pag nakita tayo ng mga hindi mananampalataya, medyo questionable kung mananampalataya ka ba o hindi. So dapat identified ka sa church na believer ka and at the same time, alam ng mga hindi nag-church na talagang believer ka. Okay? Dahil sabi ng hari, now the king spake and said unto Daniel, thy God, whom thou servest continually, he will deliver thee. Tingnan ninyo, alam nung hari. Ibang devotion ni Daniel sa Panginoon. Ay, naobserbahan ng hari, kaya nga siya yung mapagkatiwalaan eh. Siya na yung susunod sa hari, mga kapatid. Among all the presidents, among all the princes, he is above them all, mga kapatid. Well-favored siya. Kaya nga alam nung hindi mananampalatayang hari, alam niyang itong taong ito ay mayroon talagang totoong Diyos na kinikilala. Kaya nga sabi sa kanya, yung Diyos na pinaglilingkuran mo lagi. Kaya nga dapat ang pag-serve natin sa Panginoon ay continually. Not by schedule, mga kapatid. You don't serve God by schedule. Hindi si Lord ang pinaglilingkuran mo. Kung every Sunday lang, 8 to 12 ang schedule mo kay Lord. No. Ang taong may Diyos, mga kapatid, may Diyos siya in the church and outside the church, mga kapatid. Okay? And He will deliver us. If we will serve God continually, He will deliver us. And the stone was brought and laid upon the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet, and with the signet of his lords. And the purpose might not be changed concerning Daniel. Wala, ganun talaga eh. Ang utos ng hari, sabi nga, ay hindi mababali. Then the king went to his palace and passed the night fasting. Neither were instruments of music brought before him. Malungkot din yung hari, mga kapatid. Okay? And his sleep went from him. Okay? Nakakalungkot talaga. Ang dahil lang iisipin natin, paano pag namatay na? Wala ng lingkod ng Panginoon, nakakalungkot. Okay? Kaya nga pag may namamatay na pastor, mga kapatid, nalulungkot ako dahil lang yung maiiwan. Iisip ko yan. Nakakalungkot. Okay? Hindi siya makatulog. Inaalala niya. Ang hirap pag walang lingkod ng Panginoon. And the king arose very early in the morning. Excited na siya, kinumagahan kung anong nangyari dahil doon na mapapaso yung parusa eh. And went in haste unto the den of lions. Nagmadali siya. Gusto niyang malaman kung anong nangyari kay Daniel, mga kapatid. Baka masave pa niya. Okay? Baka kamay lang yung kinain. Baka paa lang yung kinain, mga kapatid. And when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel, and the king spake and said unto Daniel, O Daniel, servant of the living God. Tingnan nyo, dapat kilala din tayo ng mga hindi mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon. Natakot na yata yung iba, nawala na, nabawasan na tayo. The living God is thy God, whom thou servest continually, able to deliver thee from the lions. Sabi niya,
Yung bang Diyos mo, hindi niya alam kung buhay pa, no? Yung bang Diyos mo, Daniel, ay kaya din bang magligtas? Ha? Ng mga tao sa yungib ng mga leon? Okay, dahil alam natin yung istorya, ang sagot ay oo, mga kapatid. Amen. Sa lahat ng bagay, kaya tayong tulungan ng Panginoon. Purihin ng Panginoong Diyos. Then said Daniel unto the king, O king, live forever. He is alive, mga kapatid. Amen. My God hath sent his angel and hath shut the lion's mouth, that they have not hurt me. Hindi na nga si Lord yung gumawa, angel na lang yung inutusan ng Panginoon eh. For as much as before him, innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Okay? Salamat sa Panginoon. Okay? Then was the king exceeding glad for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found upon him, because he believed, talking about faith, mga kapatid, in his God. Dahil sa kanyang pananampalataya at paniniwala sa Diyos, mga kapatid, hindi siya pinabayaan. Okay? Tingnan niyo yung devotion ni Daniel. Ang kanyang pananalangin 3 beses isang araw, pinagbawal, may parusa, tinuloy pa rin niya, mga kapatid. 3 beses ang araw, mga kapatid. Dahil mas takot siya sa Diyos kaysa, mga kapatid, sa anumang parusa na hinanda ng mga tao. Okay? Kaya pag hindi nyo kaya dyan, sa lugar ninyo dyan sa UPCFF, wag nyo lang gaya-gayahin na ito. Baka mamaya, hindi kaya ng pananampalataya ninyo, ginaya-gaya nyo lang. Make sure na kaya talaga ng pananampalataya ninyo. Okay? Wag nyo ding iprovoke yung gobyerno dyan, ha? Wag nyo ding ipoprovoke. Okay? Susugod kayo dyan, ha? Hindi kayo pabayaan ng Diyos. Walang wisdom pag ganon. Okay? Walang karunungan pag ganon. Tulungan tayo ng Panginoon. Tingnan ninyo ang nangyari, mga kapatid, ha? Hindi ginalaw ng mga leon si Daniel. Kaya nga, matuto tayong manalangin. Alam niyo kung bakit? Sabi ng Bible, sabi ni Pedro din, mga kapatid, Satan is like a roaring lion, seeking whom he may devour. So si Satanas, sa mga masamang espiritu na yan, mga kasama niya, ay laging naghahanap ng masisila. Kaya nga tingnan ninyo, mga kapatid, kung itong leon ay sumisimbolo sa demonyo, hindi kayang galawin ng kaaway ang mga taong laging nananalangin. Kaya ngayon, wag na kayong magagalit sa akin, Santa Cruz, pag pinipilit ko kayong manalangin. Hindi po, para sa akin yon, para sa inyo yun, mga kapatid. Ngayon yung makikita ang kapangyarihan ng taong laging nakasandal sa Diyos. Hindi ka pabayaan ng Panginoon. Okay? Maybe hindi ka sa den of lion nilalagay. Marami naman tayong pwedeng ikapahamak. Ang sakit, pwedeng ikapahamak. Kahirapan ng buhay, pwedeng ikapahamak. At marami pang kapahamakan. Pero dahil ikaw ay laging nakasandal sa Panginoon, maaari nating tamasahin ito, mga kapatid. Ay, hindi bale. Siguro kung ikaw, baka pag merong Daniel dito, sabihin, hindi bale, marami naman ako marami na ako na-pray. So, 3 times a day ako, simula noon, na-convert ako. So, marami na akong prayer. So, isang buwan lang naman, Lord, ito na hindi ako mananalangin. Siguro maintindihan mo na ako. Baka pag nangyari yun, mga kapatid, nilapa ng leon si Daniel. Okay? Maghahari tuloy. Masaya ngayon yung mga taong gusto kang i-down. Dahil hindi naman ako naniniwala, mga kapatid, na galing sa panalangin nila sa Diyos yun, yung plano nilang gusto kang i-down, Daniel. Hindi ako naniniwala doon. Lord, grant my prayer. Gusto ko po, Lord, na masira itong tao na ito. Wala naman sigurong ganun. At kapag nangyari yun, hindi si Lord yung sumagot.
Yung Lord ng sa kadiliman ang sumagot nun, mga kapatid. Okay? Tayo ay naglilingkod sa Panginoon na mabuti. Diyos ng kaayusan, mga kapatid. Amen. At tinayuan niya yung nakasanayan niyang ginagawa niya sa Panginoon. Kaya hanapin ng Panginoon yan, mga kapatid. Yung first love ng Ephesian Church. Okay, sa Revelation ay hinahanap ng Panginoon. Sana kung paano tayo nagmamahal sa Diyos tuloy-tuloy. Serving God continually. Okay? No matter what, mga kapatid. Pag sinita kayo dyan sa inyong grupo, doon kayo sa kwarto ninyo, mag-serve sa Panginoon. Okay? Pag hindi kayo pinayagan ng amo ninyo, doon kayo sa kwarto ninyo. Mag-attend kayo ng live, worship kayo sa Panginoon. Dahil ang gusto natin, mga kapatid, na mangyari, mga kapatid, ay mapagandang buhay natin. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para paglingkuran siya ng gusto lang natin. Kaya sana, mga kapatid, gusto tayong makasama ng Panginoon. Lagi na dapat ganun din tayo. Let us serve God continually. At makikita natin na ganito rin ang gagawin sa atin ng Panginoon, hindi tayo pababayaan. Yung mga plano sa iyo ng mga taong masama, laban sa iyo, mga kapatid, ay hindi magtatagumpay. Amen. Basta't magpatuloy lang tayong maglingkod sa Panginoon. Nangyari na yan kay Ashley noon sa Singapore. Lagi siyang pinag-iinitan. Sabi ko, wag, hayaan mo lang. Hayaan mo lang kako. Sige lang, mag-pray ka lang sa Panginoon. Kasi gusto na nating lumaban, gusto na nating gumawa ng paraan. Hindi, yung karapatan ko minsan gano'n. Sabi ko, hayaan mo lang, hayaan mo lang. Hayaan mo lang siya. Kasi pag ikaw ang gumawa ng paraan kako, malalaman niya pag nakarating sa taas, na nag-complain ka galing sa taas, pag-iinitan ka niya lalo kako. Hayaan mo na lang kako. Hayaan mo. Dahil alam ko may Diyos na buhay, mga kapatid. Mga kapatid, ito nangyari. Nahuli siya yata Parang nahuli na lang siya ng amo. So, at least hindi na ikaw ang gumawa ng paraan. Okay? Hindi tayo ang maghihiganti, mga kapatid. Huwag tayong gaganti. Ayan natin. Si Lord ang gagawa ng paraan. Kasi pag gumanti ka, kanwari, ginawan mo ako ng mali, ginantihan kita, alam mo na ginawan kita. Di ba? Pero titigilan mo na ako kapag hindi kita ginagantihan, tapos ang Diyos ang nag-intervene, siguro matatakot ka na Hayaan niya yan. Hayaan niya. Sa simula, huwag kayong matakot. Mag-arrange sila laban sa'yo. Ayan, parang ganito, mag-arrange sila. Huwag kayong matakot. Hayaan niyo lang. Tinitignan din lang ng Diyos kung hanggang saan ang pananampalataya natin. Kontrolado ng Panginoon lahat. Hayaan natin sila, sige. May hangganan yan. Tandaan niyo, basta mali, may hangganan yan. Magagawa nila ng 1 taon, 5 taon, 10 taon. Pero hindi yan nila magagawa hangga-hangga. Mayroon at mayroong hangganan yan. Buhay ang Diyos natin, mga kapatid. Amen. Tingnan yung nangyari ngayon. Yung mga taong nagpahulog kay Daniel, mga kapatid, sa Den of Lions. Tingnan niyo sabi ng hari sa verse 24. And the king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions, them, their children. Tingnan niyo kaya huwag tayo magplano ng masama. Kasi madadamay ang mga anak. Tingnan niyo yung mga niluloko-loko lang, mga kapatid, pati anak kawawa. Tingnan niyo. Huwag tayo magplano ng masama sa mga naglilingkod sa Panginoon. Nako, sabi nga ng Bible, pag binless mo sila, ibibless ka ng Panginoon Okay? Huwag kayo magplano ng masama. Hayaan natin silang magplano, hayaan natin silang gumawa. Mga kapatid. Okay? First of all, Christian po tayo. Hindi lang tayo naglilingkod sa Panginoon. Tagasunod din tayo ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ang nakakatakot, pag nagplano ka ng masama sa mga naglilingkod sa Panginoon, ito, mga kapatid, may madadamay sa buhay mo. Akala mo ikaw lang, ayan. Ang hirap talaga, mga kapatid, na gumawa labas sa kalooban ng Panginoon. Tingnan ninyo ang mangyari. Tingnan nyo,
Kasamang kanilang mga anak, walang kamalay-malay, ang kanilang mga asawa. Tingnan nyo. And the lions had the mastery of them and break all their bones in pieces, or ever they came at the bottom of the den. Tingnan ninyo, hindi na nga sila nakasayad sa lupa eh. Samantalang si Daniel, wala, hanggang amoy-amoy lang yung mga leon, mga kapatid. Tingnan nyo. Pinag-fasting ng Panginoon yung mga leon. Dahil meron doong ipapakain. Tingnan ninyo ha. Itong mga taong ito ay walang prayer life sa Diyos. Sabi ko nga, imposible na nanalangin sila kay Lord na, Lord, gagawa tayo ng batas, Panginoon, para mahuli itong Daniel na ito, itong naglilingkod sa Panginoon. Walang ganon. Look at the difference ng taong mapanalanginin at hindi na nanalangin. Kahit pagkaisahan ka, kahit mailagay ka sa yungib ng mga leon, hindi ka nagalaw. Tignan ninyo yung mga walang panalangin, mga kapatid, na masamang mag-isip. Nadamay ang mga anak na inosente. Nadamay ang mga asawa nila. At walang bakod sa kanila, mga kapatid. Pagkahulog pa lang sa butas, sa yungib ng mga leon, hindi na sila nakaabot sa lupa. Kawawa sila, mga kapatid. Okay? Kaya magtiwala tayo sa Diyos. Matakot tayo sa Panginoon. Ang respeto, ang takot ay bigay natin sa Panginoon. Hindi sa mga leon. Okay? At hindi dito sa mga nakaupo na kasama ni Daniel sa posisyon. Sa Diyos, mga kapatid. Okay? At di pinabayaan ng Panginoon si Daniel. Then King Darius wrote unto all the people. Tingnan ninyo, nagkaroon na, mga kapatid, ng panibagong batas. Nations and languages that dwell in the earth, peace be multiplied unto you. I make a decree, sabi ng hari. Tingnan ninyo, malululahati tuloy ang Panginoon. Kaya hayaan nyo lang yan, mga nag-iisip ng masama. Hayaan nyo lang sila. Hindi naman kayo ang mapapaya eh. That in every dominion of my kingdom, men tremble and fear before the God of Daniel. Ayan, tingnan nyo. For He is the living God. Siya na nagtetestify, mga kapatid, sa Diyos. Praise God, mga kapatid. And steadfast forever, and the kingdom that which shall not be destroyed, and His dominion shall be even unto the end. He delivers and rescues, and He works signs and wonders in heaven. This is the King talking, mga kapatid. Our God, tandaan mo ito ha, He delivers and rescues, and He works with signs and wonders in heaven and in earth, who hath delivered Daniel from the power of the lions. So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. Purihin ng Panginoong Diyos. Panatilihin natin ang pananampalataya natin, mga kapatid. Amen. Because we have a God that delivers and rescues and works signs and wonders. Amen. Hallelujah. Sa kapurihan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag tayo mag-alala. May mga ganyan talaga. Pero kapag naglilingkod tayo sa Panginoon ay mayroon tayong kasiguraduhan. Yan din ay nabanggit ng Panginoong Jesucristo bago tayo magtapos sa Matthew chapter 5, verse 10. Ayan, sabi niya, Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. Kaya nga, hindi porket may mga nangyayaring masama sa atin ay masama na tayo. Si Daniel nga walang mahanap na mali sa kanya. Pero sa tingin ng mga tao, siya ay guilty. Mga kapatid, to transgress the decree of a king.
Kaya nga, napayaya din yung hari, kaya pinahintulot niya na si Daniel ay mahulog sa iyungib ng mga leon. Okay. So, hindi nangangahulugan na si Daniel ay masama. So, may pagsubok talaga, mga kapatid. Okay? So, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. Tingnan nyo, dahil matuwid, naglilingkod ka ng maayos sa Panginoon, meron talagang mga ganon. Gagawa sila ng butas. For theirs is the kingdom of heaven, sabi ng Panginoon. Blessed are ye, when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. So meron talagang ganon. Kahit naglilingkod ka sa Panginoon, meron pa rin yan. Gagawa ng istorya, isirain ka. Meron at meron pa rin. Meron at meron. Ngunit mapalad ka, sabi ng Panginoon. And in verse 12 finally, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Hayaan natin. Ma-encounter niyo yan. Isang araw, sa paglilingkod niyo sa Panginoon, may mga taong gusto kayong ibagsak, ibaba, okay, maging kawawa. Pero mga kapatid, ako kasi, ang ugali ko, pag lalo mo kong dinadown, lalo kong ginagalingan. Lalo ako nagpo-focus sa Panginoon. Kasi, ang swerte naman ng distraction, pagpapansinin mo. Mga kapatid, hindi si Lord ang lagi nating tinitignan, mga kapatid. Sige, guluhin mo ako, lalo kong gagalingan sa paglilingkod sa Panginoon. Lalo kong pag-iigihin, mga kapatid. Lalo kong pag-iibayuhin. Dahil hindi natin pwedeng idamay ang Panginoon sa kasamaan ng mga tao. May mga masama talaga. Okay? Pero itingin natin ang ating paningin sa mabuting Diyos upang magpatuloy tayo na anuman ang danasin natin sa lakbaying ito nating kinakaharap. Amen. Patuloy pa rin tayong naglilingkod sa Panginoon. Kaya magsumikap tayo, mga kapatid. Hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon. Amen. Nakita nyo naman, kung ang Diyos si Daniel na pinaglilingkuran natin ay Diyos din. Ano man ang gawin nilang plano sa atin, ano man ang gawin nilang masamang bagay ay hindi magwawagi. Amen. At kung mangyari man yung gusto nilang masama sa iyo, hindi naman maluluwalhati ang Diyos doon, mga kapatid. Hindi natin pwedeng ipag-alala yun. Isang katotohanan, amen, nakagaya ng sabi ng hari, may Diyos tayo na kaya tayong i-deliver, i-rescue, and is working for signs and wonders. So let us enjoy serving the Lord, mga kapatid. Ano man ang makita natin hindi maganda sa ating lakbayin, encourage natin ating pananampalataya na ang tignan natin yung kayang gawin ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoong Diyos. Huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala. Kaya ka nga may pananampalataya. Amen. Para may access tayo sa Panginoon. At masaksihan natin, amen, ang kayang gagawin ng Panginoon sa buhay natin. So God bless you, mga kapatid. Magkita tayo next Tuesday, November 28, Lord willing. Hindi, conference namin yun pala. Conference namin yun. Okay, so, message ko na lang si Gabi. God bless you, mga kapatid. Amen. It is a good thing to know that we are serving the kind of the Lord na ating kinikilala. Amen. So, let us pray, panandalian, bago tayo maghiwa-hiwalay. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We bless your name. You are good to us. Purihin ka, Panginoon. Tunay ngang may mga kapahamakan. Lord God, there are weapons that are forming against us. But, Lord God, it shall not prosper, Lord, according to your word.
Kaya Lord, salamat po na hindi mo lang kami pinapatawad sa aming kasalanan upang mailigtas kami, kung hindi sa ano pamang bagay na ikapapahamak namin ay kaya mo kaming iligtas, Panginoon. Kaya o Diyos, tulungan mo kami na manatili sa iyo, Panginoon, sa pananampalatayang ito, sa paglilingkod sa iyo, Lord. Kagalakan namin na mapaglingkuran ng dakilang Panginoon na makapangyarihan, na kaya kaming iligtas sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Anumang, Panginoon, klaseng kakaharapin namin. Dakila ka, makapangyarihan ka, Lord. Maraming salamat. Lagi mo pong ipaalala ito, Panginoon, sa iyong mga anak. Ano man ang kaharapin nilang karamdaman, pagsubok, Panginoong Diyos, gawa ng kaaway, Lord. Ipakita mo po, O Diyos, sa kanila na ikaw ay nariyan, na kayang-kaya mong tumulong, magligtas, gumawa ng kaparaanan para sa iyong mga anak, Lord God. Let your mighty hands be upon us, Lord God, I pray, upang sawayin ang gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa. May layo kami sa disgrasya at kapahamakan, Panginoon. Lalo't higit, dalangin ko rin ang iyong mapagpalang kamay na siyang kumilos sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, Lord God. Ng kamay na yan na magpapagaling sa aming mga karamdaman, Panginoon. Hallelujah. Maglilinis sa amin, Panginoon. Ang iyong kamay na yan, Panginoon, ang siyang magbibigay ng pagpapala. Katugunan sa aming mga pangailangan at kahilingan, Lord Jesus. We ask of your mighty hand, Lord, to move to each and every one of us. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Lord God, maglilingkod kami patuloy sa iyo, Lord God. Hallelujah. Dahil ikaw ay mabuti at tapat sa aming mga buhay, Lord. Salamat sa gabing ito, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Patuloy kang mangusap sa amin. Purihin ka at sambahin. We glorify you, Lord. We praise you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. All glory, honor, and praise belongs to you, Lord Jesus. Purihin ka, sambahin ka. Thank you. God bless you all, mga kapatid. Ang bendisyon ng Panginoon ay sumating lahat. Ang pagpapala ng Diyos ay sumatin. Amen. God bless you. Purihin ang Panginoong Hesus Kristo. Glory to God. Praise the name of the Lord Jesus.